This week, last week, merong nakakagulat na balita sa amin doon sa Kabuyaw. Yung anak ng aming dating former mayor ay namatay sa isang car accident. Actually, yung anak niya na yon ay tumakbo rin for mayor, natalo lang. No? At mayaman yung kanilang family, no? Naging isa sa pinakamayaman, marahil doon sa Kabuyaw. At age 40, siya ay namatay. 40 years old. Car accident. Na-hospital pa raw. Na-coma for around, na-ICU ng mga 1 week. Pero binawi na rin yung buhay na pahiram ng Panginoon. It only speaks na talagang kahit gaano ka makapangyarihan at kahit gaano karami yung pera na kaya mong gastusin para sa ospital, hindi nila problema ang pambayad sa ospital. Actually, if I'm not mistaken, co-owner sila ng isang ospital. Baka, parang sa pagkakaalala ko, co-owner sila or investor sila ng isang ospital. No? So wala silang problema pambayad, magagaling na doktor, they have access, no? Walang problema sa pambayad. Pero pag sinabi ng Panginoon na oras mo na talaga, oras mo na, walang magagawa ang dami ng iyong pera, walang magagawa ang galing ng iyong doktor, walang magagawa ang galing ng iyong gamot o ang kamahalan ng iyong gamot. Pag sinabi ng Panginoon, oras mo na. Ano? But on the other hand, minsan naman yung iba, grabe ang sitwasyon. Pero pag sinabi ng Panginoon, hindi mo pa oras, no? Ay hindi mo pa oras. Amen. Yung aking ninong na aksidente sa sasakyan, yung coaching sinasakyan niya, yumakap sa puno, sa lakas. Oo, yung pagbangga, patagilid na ganyan, nabali na yung kotse, gumano na sa puno. So ngayon, after some few days, bumalik siya rin sa lugar. Mas nakita niya, mayroon ding mga tao nakatingin doon. Nung nagkukwentuhan, sabi nung isang nagkukwento ron, pihado, patay ang driver niyan. Sabi ng ninong ko, ay hindi ho. Sabi, sa tinding yan, patay yun. Ay ako ang driver Buhay siya. Pero pag tinignan mo yung sasakyan, ay parang hindi mabubuhay ang nasa loob. Ano? Kaya pag sinabi rin ng Panginoon, di pa oras. Ngayong umaga, I want to share something from Mark chapter 5 verses 25 to 34. Babasahin ko po. Sabi rito, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Ito yung istorya ng babaeng may sakit. Dinudugo siya for 12 years. Grabing no. Siguro kung sa panahon ngayon siya pinanganak na bubuhay, ang laki na ng kinita ng Modest at Whisper sa kanya. Hindi kaya. No, hindi kaya, no? 12 years. Diaper, no? Pero siguro kasi yung babae na merong monthly period, kita naman natin yan, di ba? Minsan talagang yung iba, malakas ang toyo pagka panahon ng ganyan. Kasi, irritable, hindi ka komportable no? Tapos, nakakapanghina. Kasi, bukod sa masakit, nababawasan ka ng dugo. Sabi rito, she had suffered a great deal under the care of many doctors. Kumbaga, sa kanyang pagpapagamot, grabe na rin yung naranasan niya. And had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. So ngayon, kung saan-saan doktor, hospital na rin lumapit. Ang dami na niyang naranasang sakripisyo sa pagpapagamot. At sabi rito, had spent all she had. Halos malupog na. Sa pagpapagamot. Kaya lang, ang masakit nito, ang inaasahan natin habang nagpapagamot ka, habang nagpapadoktor ka, naubos pera mo,
sana man lang ang nangyayari sa'yo ay gumagaling. Pero itong babae na to, sabi rito, instead of getting better, she grew worse. Lumalala. Ano? Maraming ganyan. Minsan talagang kahit padoktor na ng padoktor, imbis na gumagaling, lumalala yung sitwasyon. Ngayon, ito nangyari. When she heard about Jesus, no? Itong babae na to, narinig niya yung balita patungkol sa Panginoong Hesus. Kung ano yung kanyang ginagawa ng mga panahon na yon. Sabi rito, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Nung nabalita niya yung patungkol sa Panginoong Hesus, nasabi niya sa sarili niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus, kahit dulo lang. Gagaling ako. Kaya ang ginawa niya, ang dumadaan ng Panginoong Hesus sa kanilang area, nakipinilit niyang makipagsiksikan sa dami ng tao. No? So ngayon, syempre, just imagine ang pakiramdam ng isang taong may sakit, hinang-hina, pero kailangan mong makipag-struggle. Makalapit lang kay Lord. Amen? Kasi, itong babae na ito, buo sa kanyang pananampalataya na ang kanyang pag-asa ay ang Panginoon. At sabi nga ron, nung nasikap niya makalapit, nahawakan niya yung laylayan ng damit ng Panginoon, sabi dito, ang Panginoong Hesus ay may naramdamang kapangyarihang lumabas sa kanya. At ang sabi niya, sinong humawak sa akin? Sabi ngayon ng mga tao sa paligid niya, Panginoon, ang dami-dami pong tao rito sa paligid. Ay hindi na po namin malalaman kung sino. But the Lord Jesus insisted, sinong humawak sa akin? Ngayon, alam ng babae na siya yung tinutukoy. Kasi, nang hinahawakan ng babae, yung dulo ng damit ng Panginoon, sabi rito, immediately, sabihin natin lahat, immediately, the bleeding stopped. Gumaling siya. Immediately. No, nagkaroon ng kagalingan yung babae. Ngayon, umamin siya. Takot siya kasi baka parang, inisip niya, baka nagagalit si Lord. Sino umawak sa akin, ha? Gumukuha kayo ng kapangyarihan ko, walang paalam, ha? Or, baka ganon. Kaya sabi niya, Master, it was I. Ang sabi ng Panginoong Hesus, no? Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell in his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, Daughter, your faith has healed you. Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Go in peace and be freed from your suffering. Amen. Ito kasing babae na to, sabi nga, yung kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus, ito yung nagpagaling sa kanya. Yung kanyang pananampalataya na merong action. Kasi, sinong lumapit? Si Lord o yung babae? Babae. Sometimes, andun yung sinasabi ng maraming tao, I believe that God is all-powerful. Naniniwala makapangyarihan ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. Si Lord ang number one. Pero hindi naniniwala ng lubos through their actions. Ano? Itong babae na to, nung narinig niya patungkol sa Panginoong Hesus, kahit mag-struggle siya, makalapit lang kay Lord. Sabi natin lahat, makalapit lang kay Lord. No? Kahit struggle, kahit mahirap, basta makalapit lang kay Lord. In our present day time, yung mga tao, tamad na tamad ng lumapit kay Lord. Nakakalungkot yung iba iiwas pa. Kung alam natin na talagang ang Diyos ang pag-asa ng ating buhay, kahit merong struggle, sikapin nating makalapit at makahawak sa Panginoon. Amen? Kasi itong babae na to,
bukod sa nanghihina yan, so syempre, siksikan. Mahirap yun para sa kanya. Mahirap para sa kanya na mahina siya eh. Mahina siya, hirap siya. Yung sitwasyon, kumbaga dalawa ang dalawa ang pwede niya maging excuse. At valid. Number one, yung kanyang physical condition. Siya mismo mahina. Pwede niyang sabihin hindi ako makakalapit kay Lord kasi may sakit ako mahina ako So physically, sa kanya, no, meron siyang internal problem. Sa kanya yung problema. Pangalawa niyang problema, meron siyang external problem. Ang daming tao. O sige, given na may sakit ka. Pero kung maluwag-luwag yung dadaanan mo, ay di medyo makakaya mo. Abay hindi internally may problema ka na. Externally, meron pang mga harang para ka makalapit kay Lord. Kapag ganun ka pong sitwasyon, katulad ko, pag low blood ka, madali ka manghihina. Oo. Kaya mga babaeng ganyan, pag minsan yung may period, nag-ano, di ba? Anong vitamins yun? Perus. Ayun, kailangan No, kasi kaya namumutla. Di ba? Minsan iba, kaya hilo. Yun, madaling mahilo. Mahina. So, internal, there's a problem. External, there's a problem. And, pwede niya gawing excuse. But because she firmly believed, sabi niya sa sarili niya mahawakan ko lang lahi nito, gagaling ako. Tayo kasi, kung buo ang pananampalataya natin sa Panginoon, meron ka mang internal issue, an external issue, if you believe that Jesus is the answer, if you believe that Jesus is the solution, para sa internal, external problem na yan, kahit mahirap, sisikapin mo makalapit. Makahawa ka lang. Amen? Kaya lang minsan nga, wala naman tayong internal issue, wala tayong external issue. Kaya lang, tinatamad tayo, or minsan, ayaw talaga natin, ang gagawin na lang natin, gagawa tayo ng excuse. Pero itong babae na to, merong valid excuse, internal and external. Pero kahit mahirapan, basta makalapit. No? At ano nangyari rito? Meron siyang tinatawag na desperate move for deliverance. Desperate move for healing. Kasi, desperate move na yun Wala naman ano pa bang mawawala sa akin? Kasi alam niyo, sa kulturang Hudyo, ang babaeng dinudugo ay kinukonsiderang babaeng marumi, unclean, sa panahon na siya ay may period. Kapag yan may period, bawal mo siyang hawakan. Ang babaeng may period, bawal mag-church. No? Kasi nga, considered unclean. Yung inupuan niyan, huwag mong uupuan. Unclean. So, ibig sabihin, kung 12 years na siyang dinudugo, yung pamilya niya, 12 years na niyang hindi nayayakap. So, itong babae na to, emotionally, malungkot na to. No? Tapos, anong sabi sa binasa natin? Nagpa-doktor. Ano nangyari raw sa pera niya? Naubos. So, emotionally, may issue. Financially, may problem. Tapos, bawal mag-church. Hindi siya makaka-church. Bawal siya pumasok ng temple Kasi pag may dinudugo siya Ibig sabihin din, is spiritually down. Daming issue nitong babae na to. Kakaawa yung sitwasyon niya. Pero, although, she was financially broke, no? Bagsak na bagsak finances, bagsak na bagsak financially, no? Emotionally, spiritually, pero alam po, ang taong talagang magkukumahog lumapit sa Panginoon, kayang ibangon ng Panginoon mula ron sa lalim ng kinasadlakan, makahawa ka lang, makakapit ka lang sa Panginoon.
Kaya lang, how much is your willingness to go through that struggles para lang mga ano? O mas pipiliin natin yung ating excuse? Amen? May excuse naman eh. Pero ito tandaan natin, our excuse will always limit us na makahawak sa Panginoon. So, nasa sayo yung choice. Totoo yan. Sige, sabihin na natin valid yung excuse mo. Pag pinila mo yung excuse natin na yan, definitely, it will hinder you na makalapit sa Panginoon. So, what we need to do is to overcome our excuse. Katulad ng babae, hinang-hina na nga eh. Pero hindi, naniniwala ko ito yung pag-asa ko eh. So, she overcame her internal issue. She overcame her external issue. Lumaban. Sabi natin lahat, lumaban. At dahil sa kanyang paglaban, no, kasi desperate move na nga eh, nakamit niya yung healing. Number one thing na ginawa niya, she heard. Sabi sa verse 27, when she heard about Jesus. Alam niyo mga kapatid, kaya po kami na patuloy na nagpupunta rito. Sana sa mga susunod pa, makapagdala pa tayo ng mga tao nandito kasi dito nag-uumpisa. She heard. Ano? Maliban na kanilang marinig at maunawaan yung bagay patungkol sa Panginoong Hesus, hindi tayo magkaroon ng awareness. Ano ba ang ino-offer ng Panginoong Hesus? Ano ba ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus? Bakit ba natin kailangan? Unless marinig. Doon nag-umpisa yung babae, nung narinig niya, nagkaroon siya ng idea. Kaya sumunod, una, it begins nung sabi nga, from hearing. Even in the book of Romans, faith comes from hearing and hearing and hearing the word. Kaya dapat mas madalas tayo makarinig ng salita ng Diyos. No? So una, she heard. Pangalawa, she went. No? When she heard about Jesus, she came up. Maraming tao sa totoo lang din naman. Alam na nga yung patungkol kay Lord. Sabi mo nga ate, yung iba sa church pa lumaki. But it doesn't mean, katulad nung Sunday ko ba sinabi yun o dito ka makailan? Yung parang mayroong mga tao yata sa church, may mga visitor. Sabi ko nun, hindi ibig sabihin na sa church ka lumaki, born again ka. Hindi ibig sabihin na nandun ka sa church. Kahit nga regular, baka nga worker ka pa eh. Ano? Born again ka? Hindi. Hindi. Ibig sabihin kasi ng born again, totoo yung relationship kay Lord. Ano? Buhay ang relasyon sa Panginoon. Kapag buhay ang relasyon natin sa Panginoon, mayroon tayong care sa mararamdaman ng Panginoon. Amen? Pero pag wala tayong care sa mararamdaman ng Panginoon, wala tayong relasyon sa Panginoon. Ano? At yung level of care is a picture or a reflection of the level of our relationship. Amen? How much are you willing to give up for your wife, Ariel? Ako na. Hindi mo maano yun eh, hindi mo masasabi. Sobrang laki kasi. Sobrang laki na. Nung how much? Hindi, halimbawa, kung kailanganin, for the sake of your wife, at minsan kailangan mong sakripisyo yung bahay mo. Lahat yan. Kasi why? The level of relationship, sobrang deep. Would you do that for me? Yung aso na lang. Oh. Hindi, totoo naman yun. No? Yung nung nangailangan yung pastor, yung mga nung kalba, pampa-hospital ng pastor, yung mga miyembro nagbenta ng bahay para may salba si pastor. Hindi rin yun reasonable. Pero alam nyo, yung question yun, kung may gumawa nun, antindi nun. Antindi nun relasyon mo sa pastor. Pero yun, common gagawin mo yun to any person belonging to your immediate family. Tama po ba? Kaya minsan kapag yung tatay, yung nanay, anak, kung sino man, asawa, nagkasakit, benta bahay, benta sasakyan, benta kalabaw, benta lupain, mabuhay lang. Tama po ba? No? Handa tayo i-sacrifice yung mga bagay na yon. Why? Yung lalim, no,
the lalim, the sincerity, no, ng relasyon, the authenticity ng relasyon nandun. That is why, kasi yun yung level of care. The level of care, another picture of that is yung level of the things that you are willing to sacrifice. Tama mo ba? Ano? So ngayon, pagdating sa relasyon natin sa Panginoon, if we truly have a relationship with God, with our Lord Jesus Christ, do we really care sa kanyang mararamdaman? Two things yan eh. Gusto natin magawa yung pinagagawa niya at ayaw nating gawin yung ayaw niyang ating gawin. Amen? O, halimbawa, sinabi ni Micah, Ariel, mag-exercise ka naman na. No? Halimbawa, minsan, sige na nga, kahit ayaw ko, mag-exercise ako kasi gusto mo eh. Ano? Ariel, wag ka na nga masyado kumain ng matataba. Paborito ko pa naman yan. Pero sige na nga. Sabi mo kasi. Kaya alam niyo minsan, eto, biro-biro to sa church eh. Madalas na biro to sa church. Ang mga asawa daw ay pangalawang Holy Spirit. No? Sila lagi yung magkukonvict sa'yo ng gagawin mo at hindi mo gagawin. Sila yung, uy, wag mo gawin yan. O, ito gawin mo. No, siya lagi nabulong sa'yo. No, nagawin niya mga bagay na yun. Ngayon, yung level of care natin sa mararamdaman ng Panginoong Yesus para gawin natin yung gusto niya at hindi natin gawin yung gusto niya, gano'ng kalalim? Pero kapag madali talaga natin yung baliwalain, it only speaks the quality, the kind, and the level of our care and relationship with our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya, napakahalaga na una, it begins in hearing. Tapos sunod, she went, pumunta. Kaya po sana sa mga ganitong pagtitipon, sa pag-attend sa church, magawa nating pumunta. Kasi yung babae, kahit dinudugo na at hirap na, hinang-hina na. Tapos ang dami pang pumipigil, pumunta eh. Pumunta. In-overcome niya yung internal issues, external issues, no? Yung mga hindrances na yan, para siya makapunta, in-overcome niya. At bakit niya na-overcome yan? Kasi she had genuine faith. Naniniwala talaga siya na si Lord ang solusyon. At dahil na-overcome niya yung mga yon, mga issues na yon, yun din ang naging susi for the miracle in her life. The sad part is, a lot of people would want the miracle of their life, but does not want to overcome the internal and external issues of their life, makalapit lang sa Panginoon. Amen? Si Lord bumaba na mula langit, papuntang lupa. No? Binigay niya na yung kanyang buhay. Ginawa niya na yun, pumunta na siya. Tayo, lalapit na lang. Si Lord lumapit na eh. Ayaw pa natin. Amen? Pangatlo, she believed. Talagang doon mag-umpisa eh. Kaya yung mga tao po sa ating paligid, una, makarinig, magkaroon ng puso na pumunta, kasi doon manganganak na mananampalataya. Maniniwala. Amen? Naniwala siya, sabi niya, mahawakan ko. Nung narinig niya, pumunta siya, tapos sa isip niya, mahawakan ko lang. Andun yung buong pananampalataya at paniniwala. Amen? At pagkatapos, ang ginawa niya, she acted. Kumbaga, yung pinananampalatayanan niya, ginawa niya. Lumapit talaga siya sa Panginoon. Amen? Inananampalataya tayo sa Panginoong Yesus. Siya solusyon. Pero konting struggle, internal or external man, tamad na tayong lumapit sa Panginoon. Amen? Sabi ko nga eh, what if gumawa ako halimbawa ng announcement? Alam niyo, palagay niyo po, ano ang isa sa pinaka-common problem ng maraming tao? Pera. Mag-offer ako ng 500 pesos na lang. 500 pesos sa lahat ng tao na attend sa church this coming Sunday. O to, marami tayong followers sa Facebook.
Halimbawa ngayon, marami nakakarinig niya, no? Pag magsabi ako, lahat ng atin sa Sunday, joke lang to, ha? Sample lang to. Baka magpuntahan kayo. Bigyan ko ng 500. Palagay niyo ba maraming atin? Maraming atin. Kahit nga mamigay ka lang ng 1 kilo, 2 kilong bigas, maraming pupunta. No? Pumunta sila, kaya lang ito yan, ha? Okay naman yan. Sa totoo lang, I'm really planning to do that sometime. No? Kasi ang Panginoong Hesus talaga namang gusto na rin niya yan mabigay ng pangangailangan ng tao. Kaya lang, ang nasa isip ko kasi, kailangan ng mapunta sa isip ng tao, ang kanilang tunay na kailangan at pag-asa sa buhay, ang Panginoong Hesus, hindi yung bigas. Ang problema, pinili mo yung bigas eh. Kapatid, ang tunay na solusyon sa buhay mo, yung nagbibigay ng bigas. Huwag mong piliin yung bigas. Piliin mo yung nagbibigay ng bigas at darating ang araw, hindi ka na mawawala ng bigas kasi bakit? Kasama mo yung pinanggagalingan ng bigas. Ang problema, mas minahal natin yung bigas kaysa dun sa nagpo-provide ng bigas. Pero kumbaga nga, dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa mga tao, nagpapakain naman ng Panginoong Jesus ng araw pa talaga na inaabot, ipinapagaling niya yung mga may sakit, no? Kasi mahal ng Diyos ang mga tao eh. Pero sa totoo lang, ang gusto rin iparealize ng Panginoon sa mga tao, mga anak, ako ang kailangan nyo, ako ang pag-asa ninyo. If you have me in your life, you have everything you need. Amen? Katulad po nitong babae na to. Lahat na ng problema, hirap sa buhay, financially, emotionally, spiritually, ano? Tsaka siguro, katulad ni Ate Mayra, nagpapagamot. Ano sabi sa doktor? Palastiga. Pinabalik-balik mo ako, inubos mo oras ko. Ay, bilib, sabi rito, pabalik-balik din siya sa doktor eh. At hindi lang yung isang doktor, papalit-palit ng doktor. No po, alam niyo yung pakiramdam yung mga may sakit, yung punta ng punta sa doktor, tayo pa rito, pag kinapos, pupunta ka pa ng PCSO, pupunta ka pa ng DSWD, ng barangay, di ba? Ang dami mong pupuntahan na ganyan. Paglalakad pa lang pag-aasikaso pa lang, hirap na eh. May sakit ka na nga, pagod ka pa, stress ka pa. Yun yung sitwasyon ng babae. Pero alam niyo po, with just one touch, sabi natin lahat, one touch. One touch from the Lord Jesus Christ. This woman who was bleeding for 12 years experienced the miracle breakthrough of her life. No, that will transform her life 180 degrees. At ang matindi rito, very powerful yung nanong instantly. Sabi natin lahat, instantly. Nawala ang tagas. Amen. Nawala ang tagas. Ito kasi yung babae na to, 12 taon nang may tagas. Ano? But instantly, after 12 years, isang hipo lang pala mula sa Panginoon. Kaya lang ang mga tao, imbis na magkumahog, magbigay ng oras, magsakripisyo, makalapit lang sa Panginoon and just experience that one touch. Minsan ako wala akong oras busy kasi ako Overcome, no, your internal issues, overcome your external hindrances. Mahawakan mo lang ang Panginoon. And with just one touch, maraming himala ang pwedeng mangyari sa iyong buhay. Sapagkat ang Panginoong Hesus ang pag-asa po natin lahat. Kaya Ate Mayra, naman yung dinadaanan mo na yan, patuloy lamang tayong manalangin sa Panginoon. And have this in your mind. Huwag mong isama sa mga plano o sa mga isipin. Kasi pag magpapadialysis na ako, ganito. Hindi ka darating doon. Ngayon pa lang, ikaw mismo kasi sinabi, daughter,
Your faith has healed you. Panghawakan mo yung pagpapagaling ng Panginoon. Alam niyo, unti-unti tayong tinuturuan ng Lord eh. No, let us overcome our struggles in life. Just to experience that one touch. Mata mo pinagaling. At tayo mo ngayon benign. Ano po? Kita natin ang galaw ng Panginoon. Mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. And claim, Lord, you are our great healer. Nothing is impossible with you. Nung ako po na-aksidente, ang sabi ng mga doktor sa akin, nung unang ospital na napuntahan ko, sabi, boss, durog yung buto mo. Hindi siya bali lang may pieces talaga siya. Makakalakad pa ho ba ako? May pag-asa to kung lalagyan ng bakal kasi masyadong malayo eh. Lalagyan ng bakal. Kung wala akong bakal, ay di ka makakalakad. Sabi ng unang doktor. Punta ako orthopedic. Yun din ang sinabi. Kailangan ka lagyan ng bakal. Magkano po? 200,000 yung bakal. Wala akong 200,000. Mag-ipon kayo. Hindi ka makakalakad. Sabi, for now, ang gawin natin, lagyan natin ng fixator. Kasi hindi pwede yan gumalaw. Pag ginalaw-galaw mo yan, yung biyanan ko, ganun na nangyari. Nagalaw-galaw niya, ngayon hindi na pwedeng, hiwalay na lang. Hindi na siya kaya ng remedyo. So, nilagyan niya ng fixator para wag ka magalaw habang nagre-raise up ng 200,000. And then habang naghihintay ako ng budget, naalala ko yung istorya doon sa Book of Ezekiel, yung Valley of the Dry Bones. Ang sabi ng Panginoong Jesus kay Ezekiel, Ezekiel, can these bones live? Yung Valley of the Dry Bones, siya, parang gabundok ng mga kalansay. At ang sabi ron, dry bones. Tuyot na kalansay. Nung hinukay namin yung lolo ko, after 5 years yata, or 5 years pwede buhay, di ba? O, naka 5 years. Alam mo, nung hinukay namin, yung buto, basa pa. Basa-basa pa, may moisture pa. Kasi syempre yung process of deterioration, nandun pa may basa-basa pa yung buto. Pero dito sinabi, itong mga kalansay na to, tuyot na. Ano kaya ibig sabihin nun? Matagal na. Tuyot na eh. Sabi ng Panginoong Jesus, can these bones live? May mabubuhay pa ba yan? May pag-asa pa ba yan? Sabi ng Ezekiel, Lord, only you know. Then inutusan siya, prophesy to the bones. Speak to the bones. Na mabuhay sila. So yun nga yung nangyari talaga, na nabuhay sila. Sabi ko ngayon, Lord, yung mga buto na yun, patay na. Matagal ng patay, pero nagkaroon ng pag-asa. Lord, ako yung buto ko, durog lang, ako buhay pa. Mas may pag-asa ako, I believe. Kasi kung kaya mo yun, mas kaya, chicken feed lang to sa'yo. And from that day, I started speaking to the bone. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ikaw aking buto. Ginawa ko yon every night. Ikaw aking buto ay inuutusan kong mabuo. Mabuo ka sa ngalan ni Kristo Jesus. So may mga dumalaw pa sa akin, pastor. Sabi, pastor, kano ba kailangan? 200. Sige, pastor, magtulong-tulong tayo pag-pray, makapag-raise up ng 200. Sabi ko, hindi po. Ang Diyos, pag nanalangin tayo ng 200,000, baka bigyan talaga tayo ng 200,000. Kasi pinag-pray natin eh. Pero yung Diyos na kayang magbigay ng 200, ay siya ring Diyos na kayang magpagaling sa akin. Bakit ako manghihingi ng 200? May bakal. Papagalingin ako, walang bakal. Ang gusto ko, pagalingin ako ng Panginoon. Ayoko mag-pray for 200,000. Sabi niya, nga, maganda nga yun. So, may mga nag-pray din. And then every night, inuutusan ko, sabi ko, sa ngalan ni Kristo Jesus, mabuo ka. Inuutusan kita sa ngalan ni Kristo Jesus. And when the time came, na ako kailangang i-CT scan para planuhin na yung operation, paglabas ng CT scan result, ang sabi ng doktor, magpa-x-ray ka pa. Sabi ko, ba't ako kailangan pa magpa-x-ray? Meron akong CT scan. Di ba parang dapat mas malinaw yon? Sabi, hindi, basta magpa-x-ray ka. Pa-x-ray ako. Siguro, for comparison purposes.
Paglabas ng uncle ko doon sa clinic ng doktor, kasi nasa labas lang ako, naka-stretcher ako eh. Yung uncle ko nakaganon. Tapos bigla siya nagganon, umiiyak pala siya. Nakita ko sa malayo nakaganon. Nung gumanon siya sa akin, tumubog na yung dibdib ko. Alam ko na. Actually, I was really expecting. Ina-expect ko na may sasabing balita. Maririnig ako magandang balita. Nung gumanon siya sa akin sa malayo, kinuha na ako. Alam ko na. Magaling na ako. Lumapit, sabi, Tong, answered prayer ka. Buo daw yung buto mo. Nagtataka yung doktor, mga doktor. Tapos lumapit, hindi ka na anuhan. Nabuo yung buto mo. Answered prayer ka. Sabi ng doktor. Sabi ko, ano po, kahit po ba sisimentohan na lang? Hindi rin eh. Kahit simento hindi kailangan kasi buo siya talaga. Ang sabi sa akin, pag ako raw nabakalan, 6 months therapy bago ako makatayo. Walang bakal. In less than 2 months tumayo po ako. Walang bakal. Amen. Pero man palakpakan natin ang Lord. No? So minsan kahit sabihin, ito yung sinasabi ng doktor. No? Pero sabi ng Panginoon, ito ang mangyayari sa iyo. No? I'm all powerful. Lagi po may pag-asa. You know, every time you pray, pag pray mo, ikaw, hindi ko alam lahat ng sakit mo eh. Parang ang dami mong pinakyaw eh. No? Utusan mo lahat. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen? Most of all, wag po tayo laging samantalahin yung care ni Lord. Kasi kita rin naman ng Panginoon if we care. Tayo dapat, kahit may struggle internally, kahit may struggle externally, magsikap tayong makalapit kay Lord. Tinitingnan din po tayo ng Panginoon kung mahalaga siya sa atin. At dahil pinakita ng babaeng ito, na talagang nakikita niya, pag-asa niya si Lord, kahit pa may struggle, kahit pa hinang-hina, kahit pa pinipigilan ng paligid. Amen? Sinikap niyang makalapit kay Lord. At yung kanyang himala na inaasam-asam, with just one touch, ibinigay ng ating Panginoon. Amen? Pero palakpakan natin ang Lord. Alam ko, ang bawat isa sa atin dito, meron ding pangangailangan. Merong himala na gustong hingin kay Lord. No? Huwag po tayo nakapokus dun sa himala. Yung babae, ang focus nga si Lord, kailangan ito ang mahuli ko. Di ba? Ito ang kailangan ko mahuli si Lord. Pag nahuli ko to, ang problema, ang gusto natin mahuli yung himala agad eh. Katulad na sinasabi ko kanina, pag ako nagsabi, mamimigyan ako 500. Kasi yun ang gusto mo makuha eh. Di ba? Yung babae, kailangan na mahuli ko si Lord. Pag nahuli ko, yung blesser, darating ang blessing. Amen? Kaya mga kapatid, patuloy, anumang struggle lang yung dinadaanan, internally, no, or externally, overcome that struggle. Pakita natin kung gaano kahalaga si Lord sa ating buhay, na pagtagumpayan natin lahat ng struggle na yan, mahawakan lamang natin ang presensya ng Panginoon. Amen? Tayo po lahat ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan. Salamat, O God, for reminding us, Lord God, that you are the all-powerful God and nothing is impossible for you. At kami, Panginoon, ay nagpapasalamat, Lord, muli sa kagalingan pinagkaloob mo kay Ate Myra sa kanyang mga matauna. Salamat, Lord God, sa negative na result, Lord God, benign result, Panginoon, sa kanyang liver. And Lord, dalangin po namin, anumang sakit karamdaman pa ang nasa sa kanyang katawan. Lord, we know, sinabi mo, Lord God, sa iyong salita, na sa pamamagitan ng iyong mga sugat, Lord God, kami po ay pinagaling na sa aming mga sakit at karamdaman. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, we claim for healing, O God, mula ulo hanggang paa. Lord God, hanggang sa mga kaloob-loobang parte ng katawan ni Ate Myra, Lord, we claim the healing
that is coming from your power, Lord Jesus Christ, through the presence of the Holy Spirit. We declare healing right now upon her body. We pray, Lord God, for you to increase the faith in her heart, Lord God. Na Lord, with just one touch, you can change everything, emotionally, financially, physically. Kaya mong pagalingin, Panginoon, anumang uri ng sakit karamdaman. Kami po'y nananampalataya, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang mahirap sa iyo. At dalangin namin ng kompletong kagalingan sa buong katawan ni Ate Myra. Maging sa mga bawat kapatid na naririto, ikaw ang nakakaalam ng mga deepest desires in their hearts, Lord. I pray right now in the mighty name of Jesus that all the desires that is according to your will, grant them, Lord, in the mighty name of Jesus. I pray, Lord God, for every desire, God-given desire. Ikaw nakakaalam ng laman ng kanilang mga puso sa mga oras na ito. Kami po'y lumalapit, humihipo sa presensya mo ngayon, Banal na Espiritu Santo. At hinihingi, Panginoon, ang mga bagay na ito to the powerful name of Jesus. Sinabi mo sa iyong salita na kung hihingi namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito, Lord God, ay iyong ipagkakaloob. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, sa makapangyarihang pangalan po ng inyong anak, Lord God, I pray that you grant every person here for that desire that is according to your will. Patuloy ang iyong pagpapala, pag-iingat, proteksyon ang aming iniiwan sa tahanang ito, at patuloy naming dinadalangin ang paglago ng ministeryo sa gawain, Lord God, sa lugar na ito, Panginoon, na magpadala ka pa ng maraming tao na makikinig ng iyong salita at maglilingkod sa iyo, Panginoon. Father, we declare and consecrate this place for the purpose of our Lord Jesus Christ. We apply the blood of Jesus in this place, that you are going to use this place mightily for your glory, for your honor, and for your purpose, so that your name will be lifted up in the lives of many people in this place. This is what we pray in Jesus' name. Amen and amen.